Impagbanginingyanan sa struggle long niya, revolution, bukong jihad, malukay na naubusin para kalata. Bangin Muslim iban sa tru kanganan na magatuwang. Ampay niyat sin Muslim, magangkat sin sara sin Tuhan Rabbul Alamin, pagtako niyan jihad. Ito ang isla ng Corregidor, Bataan. Dito naganap ang isang madilim na yugto sa kasaysayan ng mga Muslim sa Pilipinas. 23 mga Moro ang brutal na pinagbabaril hanggang sa mapatay ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP noong 18 ng Marso taong 1968. Mas kilala ito sa tawag na Jabida Massacre. Pinagliyab ng pangyayaring ito ang umuusbong na panibagong pakikibaka ng mga Moro laban sa pamahalaang Marcos. Nagkaisa ang sambayan ng Moro upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Moro National Liberation Front ay nagsimula ng right after the Jabida Massacre. That was 1968, no? Or March 18, 1968. It was the very situation that really fueled the creation of the Moro National Liberation Front, named by Chairman Noel Miswari, the founding chairman of the front, that justified that time the Moro resistance against the Marcos regime. Isinilang ang Moro National Liberation Front o MNLF sa ilalim ng pamumuno ni Professor Nur P. Miswari. Nakiisa ang iba't ibang mga hanay ng mamamayang Moro sa panawagang umalsa at labanan ang pang-aapi ng diktadoryang Rehimeng Marcos. Maging ang mga kabataan ay sumanib sa mga mandirigmang Moro. Isa na dito si Datu Ali Camino. Ganat sa wata ko pa. 1973 nakatraining ako sa MNLF. Tinalikuran niya ang kanyang pag-aaral at ginugol ang kamusmusan sa ilalim ng kagubatan. Data magkapasar mga sabab sa kina revolta na miskin nilong kastarita ni kagaga babangagi. Kanamo ko na kina gulo na maraki sa kita professional. Apesar que dakon tapi ako magkapasar mga Lalo pang pinaigting ang labanan sa pagitan ng MNLF at ng pamahalaan nang ideklara ni dating Pangulong Marcos ang batas militar o martial law noong 21 ng Setyembre taong 1972. Kaliwat kanang abuso ang naranasan ng mga Moro sa kamay ng pamahalaan. Laganap ang masaker sa mga lugar kung saan nandoon ang mga Moro. Maraming mga masaker. Masaker maging sa lalawigan ng Sulu at Basilan. There were a lot of massacre in the island province of Mindanao, even encounters when martial law was declared. Civilians evacuating from Jolo proper to other nearby municipalities like Indanan were also massacred, were also killed through bombardment from the airplane of the armed forces of the Philippines. So I could not forget that time because I was one of those who were shot from above, from naval boat, but fortunately I was not hit by any bullet that time. Hindi maisalarawan ng kalupitan ang naranasan ng mga Moro mula sa kawal ng pamahalaan. Subalit lalo lamang nitong pinagliliyab ang hangarin nila tungo sa sariling pagpapasya. It called really several numbers of Muslims, regardless of tribes in Mindanao, to form or to join the organization in either sympathy or in support of the claim for the lives and the claim for the independence of Mindanao that time. Madugo ang labanan sa pagitan ng MNLF at ng pamahalaang Marcos. Libu-libong sibilyan ang nadamay sa bakbakan. Malakas ang puwersa ng militar, ngunit hindi nito natitinag ang determinasyon ng nagkakaisang mga Moro. Yung mga innocent civilians was organized by the military to fight against the Muslims actually.
to liquidate the Muslims. So, hindi hindi nag-sustain until such time the armed forces of the Philippines took over the Ilaga and directly confront the Moro National Liberation Front. Nagbuo ng iba't ibang armadong grupo ang pamahalaan upang gamitin laban sa mga Moro. Ang Philippine Constabulary o PC ay isang hanay ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na siyang nanguna sa opensiba laban sa Moro National Liberation Front o MNLF. Naging sagisag din ng PC ang martial law. Actually, I am one of the government employer. Through the memberment in the Armed Forces of the Philippines, PC, Philippine Constabulary. We are the opener of the martial law in Cotabato City, Simuay, Buldun, like that. Si Alex, nang dahil sa kagustuhan ng kanyang mga magulang, nakasama siya sa hanay ng Philippine Constabulary. Kasama siya sa hanay ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na unang nagpatupad ng batas militar dito sa Central Mindanao. Suddenly, when I was 2 years and 8 months in the government, I was it's not a good for being a member of the IFP, because sometimes we engage encounter in Buldun when we are still on the training on the zone of special training unit at Parang. Sumabak siya sa maraming engkwentro laban sa mga Moro. Mabigat sa kanyang kalooban ang mapasama sa mga operasyon ng kawal ng pamahalaan na nagpapahirap sa nakikibakang mga Moro. Ang hindi ko lang ang kinalungkot ko doon talaga, yung sometimes nakasama ko sa operation, may mga dadakip na mga Moro, mag-asawa bagong kasal o mabdes. Kasi na-obstruct nila, kinuha, tinalian ng lalaki, yung babae, ginagamit nila. Na nandyan nagtitingin ang husband during their personal interest harmony with the girl of the Bangsamoro. Pawang pagmamalupit ng kanyang mga kasamahan sa PC ang nasasaksihan laban sa mga Moro, torture, rape at massacre. I observed it in Manila, the so-called genocidal massacre. In Manila, in Libac, and even in some part of Buluan, and in Balot Island in our province now. As we stayed in Balot Island, we have 17 massacre boys and male and female who victims of massacre. Bata, matanda, babae, lalaki, wala nang pinipili ang mga tropa ng pamahalaan. Sukdulan na ang pang-aabuso sa mga Moro. Hindi na kaya ni Alex na tumagal pa sa ganitong uri ng gawain. So, hindi ko matatanggap na magpatuloy-tuloy na ako doon at so umalis ako. Pag alis ko, hindi ako nagsasalita sa mga parents ko. More or less mga 5 years, hindi ko na kasi matatanggap yung ginagawa ng government Marcos forces doon. Lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya, nilisa ni Alex ang kanyang tungkulin sa Philippine Constabulary at sumanib siya sa hanay ng Moro National Liberation Front na nakikibaka laban sa diktadoryang Rehimeng Marcos. I entered voluntarily without demanding whatever. Ang dati niyang mga kasamahan sa PC, ngayon ay kalaban na niya. Hindi mabilang na mga sagupaan ang naganap sa pagitan ng pamahalaan at ng MNLF. Malaking dagok na rin sa ekonomiya ng Pilipinas ang kaguluhang nangyayari sa timog ng bansa. Dahil dito, hinimok ng pamahalaang Marcos ang OIC sa katauhan ng dating Pangulo ng Libya na si Muammar Gaddafi upang paalwanin ang pag-uusap ng pamahalaan at ng kinatawan ng MNLF. Ika-28 ng Enero taong 1975, nagkausap ang pamahalaang Marcos at MNLF sa Jeddah, Saudi Arabia sa tulong na rin ng Organization of the Islamic Conference. So, with the interference of OIC, the step towards an agreement between two parties, the MNLF and the
government of the Philippines was dawning on that very year, 1976. An agreement was inked with OIC as the mediator. Ika-24 ng Desyembre taong 1976, lumagda ng kasunduan ang dalawang panig. Layunin ng kasunduang ito na itigil ang nooy umiinit na labanan sa pagitan ng MNLF at ng pamahalaan. Ito ang Tripoli Agreement. Nakasaad sa kasunduang ito ang pagbuo ng isang otonomiya na sasaklaw sa 13 probinsya: Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Sur, South Cotabato at Palawan, at 9 na syudad: Zamboanga, Dipolog, Dapitan, Pagadian, Cotabato, Iligan, Marawi, General Santos, at Puerto Princesa. We will agree provided it is real and meaningful autonomy. Yun ang pagkaano ng Tripoli Agreement. Ngunit yung Tripoli Agreement ay initial pa lamang yon. So ang tagal ng panahon na yung government ay gumagamit na ng dili-dali tactic, nagkakaroon pa ng palitan ng president hanggang na-revive yung panahon na ni Cory. That's why nagkaroon kami noon ng Jeddah Accord. Mabagal ang pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MNLF at ng pamahalaang Marcos. Hanggang sa mapababa na lamang si Marcos sa pagkapangulo. Subalit wala pa ring linaw ang direksyon ng Tripoli Agreement. Ika-25 ng Pebrero taong 1986, nanumpa si Ginang Corazon C. Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng People Power. Bagong pamahalaan at panibagong yugto na naman ng pakikibaka ng sambayanang Moro. Nagpatuloy ang pakikipag-usap ng MNLF sa pamahalaan. Sa pagkakataong ito, ang pamahalaang Cory C. Aquino na ang kanilang kaharap. When the Corazon C. Aquino succeeded in the helm of the Philippine government by virtue of People Power in 1986, Cory Aquino, being the president, was even breaking the protocol of coming down to Sulu, if only to renegotiate with the MNLF under the chairmanship of Noel Misuari. Nagpakita ng sinseridad ang pamahalaang Aquino na mawakasan na ang higalot sa Mindanao. Makaraan ang 7 buwang pagkakaluklok ng bagong Pangulo, muling lumagda ng isa na namang kasunduan ang magkabilang panig. Ika-6 ng Setyembre taong 1986, nilagdaan ng pamahalaang Aquino at kinatawan ng MNLF ang Jeddah Accord. Ang kasunduang ito ang siyang naging binhi upang umusbong ang isang otonomiya sa riyon. Pansamantalang tinalikuran ng MNLF ang usaping independensya at pagtuunang pansin ang alok ng pamahalaan na otonomiya para sa mga Muslim sa Mindanao. Unang araw ng Agosto taong 1989, inaprobahan ng Pangulong Corazon C. Aquino ang isang Organic Act na siyang naging basihan sa pagkakatatag ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Republic Act 6734. Ika-19 ng Nobyembre taong 1989, nagkaroon ng referendum upang tanungin ang 13 probinsya kung pasasaklaw sila sa bagong tatag na Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. 5 lamang sa 13 probinsya: Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ang nagpahayag na magpapasaklaw sa ilalim ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Wala ni isang lungsod man lang na nagpabilang sa ARMM. Ngunit ganun pa man, isang malaking tagumpay na rin sana ito na nakamit ng nakikibakang Moro. By implementing it, it should be involvement of the two parties. Pero nang ginawa nila ng batas, walang concern ang Moro National Liberation Front.
So, in-implement ni Cory noon yung ERMM was unilaterally implemented by the government. So, it's unfair. Kaya, still, we pursue to demand for the exact implementation of the agreement. Nagtapos na lamang ang panunungkulan ni Ginang Aquino, ngunit hindi pa rin lubusang malinaw ang implementasyon ng Republic Act No. 6734. Nagpatuloy ang paghahangad ng MNLF na magkaroon ng isang makabuluhang otonomiya sa riyon. ika-11 ng Mayo taong 1992, pumalit sa trono ng pagkapangulo si Fidel V. Ramos. Bagong pangulo, bagong pamahalaan, at panibagong yugto na naman sa pakikibaka ng mga Moro para sa sariling pagpapasya. Muling sumabak ang MNLF sa pakikipag-usap sa pamahalaang Ramos. Layunin ng MNLF na ituloy ang naumpisahang Tripoli Agreement. The MNLF got into 1996 peace agreement above all on the consideration that the Tripoli agreement shall be fully implemented by the government and that genuine peace shall be attained by the Moros in the entire Mindanao. Naging maayos ang takbo ng usapang pangkapayapaan sa mga panahong ito. Abot tanaw na ng MNLF ang inaasam nitong tagumpay. ika-2 ng Setyembre taong 1996, nilagdaan ng MNLF at ng pamahalaang Ramos ang isang kasunduan na siyang magwawakas ng kaguluhan sa Mindanao. Ang 1996 Final Peace Agreement. Nagdiwang ang buong sambayanan. Tagumpay ang sigaw ng MNLF. Muling inialok ng pamahalaang Ramos sa MNLF ang ARMM. At sa pagkakataong ito, mas pinalawak na kapangyarihan ang kaakibat ng ARMM sa bisa ng Republic Act No. 9054 o ang Expanded ARMM Act. This final peace agreement both positively and negatively affect the Bangsamoro people. Significant percentage of the Bangsamoro people accepted the final peace agreement, for it becomes the transition of the struggle from war to peace, but the struggle continues in a peaceful way. Napabilang dito ang lungsod ng Marawi at Lamitan City. Itinalaga ni Pangulong Fidel V. Ramos si MNLF Chairman Professor Nur P. Miswari bilang gobernador ng mas pinalawak na ARMM. At sa gabay na rin ng iba pang mga liderato ng MNLF, tinalima ni Professor Nur P. Miswari ang pamumuno sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. The MNLF decided that in a meeting at Sarangbangon, I was present that time in that meeting, being member of the local secretariat of the MNLF. Nur Miswari asked, for those who wanted to join into armed structure, may I request you to stand. And among those who stood was Chairman Nur Miswari. Kasabay nito ang implementasyon ng Southern Philippines Council for Peace and Development o SPCPD, Special Zone for Peace and Development o ZOPAD, na parehong pinamumunuan ni Professor Nur P. Miswari. Naaaninag na ng MNLF ang kinang ng tagumpay. Subalit, ito na nga kaya ang hudyat ng pagwawakas ng kaguluhan sa Mindanao? Ito na nga ba ang hinahanap ng mga Moro na solusyon sa kanilang problema? Ano kaya ang naging epekto nito sa sambayan ng Moro? Well, I feel that we attain one step forward. But somehow, I also feel that it weakened the revolutionary strength of the Bangsamoro people because of the attractive feature of peace agreement that some Moro warriors lay down their arms at their own residence and join the political structure of the Philippines in the regional level or even in the local level.
So somehow, I look at it, it weakens the revolutionary strength of the Bangsamoro people. Malayo na nga ang naabot ng pakikibaka ng sambayanang Moro tungo sa sariling pagpapasya. Subalit, mas matayog pang adhikain ang kailangan nitong marating upang sukdulan nitong malasap ang tamis ng bunga na kanyang inaasam-asam. Because the status of arm now is like the status of the LGU wherever in the Philippines, and even lower pa yung sa ERMM status. Patuloy ang paghahangad ng sambayanang Moro sa isang otonomiya na siyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Naniniwala sila na makakamit lamang ito kung magkaisa ng pananaw ang sambayanang Moro. We need to unite ourselves so that we will be legitimately called as a nation. We will be legitimately called as a Bangsamoro people and having its own government in the near future under the Bangsamoro government. Hipasaplag na mo katan. Ayaw na magmumparik, batlanggal sara, magbalik kita niyo paparhimpunan. Sintuhan tarabul alamin. Misan daan di sila mag-implement in agreement yan. Mag-implement kita tumadya. Sinsara, sintuhan rabul alamin.